Hey guys, what's up? I'm Michelle Mainin today. Pag-usapan natin itong naging sagot ni NBI Director, no, kay Congressman Adjong, that he's like encouraging, somewhat like that, na mag-file daw ang NBI ng case laban kay PRRD. At yan naman po ay sinagot ng ating NBI Director. Ayan, so nagkaroon nga po ng press conference itong sila Adjong early today together with Representative Gutierrez. So they tackled few things. One of which is about sa mga vloggers. Anyway, focus muna tayo dito. Pasensya na rin po kayo dun sa mga nag-aabang sa live natin. Medyo masakit po lalamunan ko. I've been having fever for the last 24 hours. So medyo we're very weak. Ayan, so dito, para naman hindi tayo masyadong mabore. So tuloy lang ang ating reaction videos. So tara, panoorin natin to si Congressman Adjong. Well, it's so Pakinggan niyo yung kanyang statement, no? Actually, hindi to buo. Pero dito nanggagaling yung sinabi niya na he was like encouraging NBI or insinuating yung word na ginamit ni Director NBI Director retired Judge Jaime. so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no, to threaten. I mean, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. In the past, we've heard him threatening illegal pushers, drug syndicates, etc. Na patayin itong mga illegal drug lords, tsaka mga illegal pushers. But he mentioned that he made those threats in the context of the war against drugs to curb, to free our. Oh, ganyan, sinasabi niya. Even before nga daw, is nagsasalita na ng ganyan si PRRD. Now, the question is, bakit hindi mo in-encourage din ng NBI or ang PNP, no, to file a case against PRRD? Bakit ngayon? Yung value ba ng buhay ng isang senador is better than those drug lords? Diba? Diba dapat maging patas ka? Our streets from the illegal drugs syndicate. But this time it was said in a context where he has candidates, and there are also candidates on the other side running for the same position. So medyo hindi siya para sa akin. It's really it concerns. It should concern all of us, because hindi dapat man normalize yung salita na patayin, or even sa mga, if you go to mga airports naman, di ka naman talaga po pwedeng mag-bomb joke yung bomb threat na jokes kasi automatically you'll be. Ito yung hindi ko maintindihan kay Adjong, no? Why is he comparing that dun sa nasabi ni PRRD? Magkaiba yung scenario natin. Okay? Magkaiba yung scenario natin. Marami nagjo-joke dyan na halimbawa, magkakaibigan. Sasabihin, pag di ka pumunta, sasakalin kita. Pag di ka pumunta, papatayin kita. Diba? May mga ganyan magkakaibigan mag-usap eh. O pag di mo kasi nipot, lagot ka sa akin. Mga ganyan. Can you actually tell that to someone? Halimbawa, ito yung gusto kong i-deliver sa inyo. Kung halimbawa ako, sabihin ko sa stranger, pag hindi ka lumapit sa akin, sasakalin kita. So that becomes a grave threat. Pero pag sinabi kayo sa kaibigan, ay, lumapit ka dito, pag hindi ka lumapit sa akin dito, masasakal kita. Diba? Mag-iiba ang ibig sabihin ng isang bagay, depende kung sino ang pinagsasabihan mo. Ngayon, sinabi ni PRRD, yung ganong claim. May pinangalanan ba siyang senador?
Although sabi nga naman ni which is I agree with him, no, ni NBI Director retired Judge Jaime Santiago. Pwedeng mag-file ang kahit sinong senador kung pakiramdam niya siya yung pinapatamaan ni PRRD. That I can agree. But that is something that they need to prove then. Diba? Pakinggan natin yung sinabi ni President balik tayo, balik tayo. Laging ganyan. Wait lang. During the past administration, noon si President Duterte na laging ganyan, puro patayan. Na pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun pa salita ni Presidente. During the past administration, binabite yun ng ating mga mamamayan. No? But then, time has changed. Tingnan natin ang mamamayan kung babait pa rin yun na patayan pa rin. No? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Alam nyo, ang binantaan 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung kung kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at naaway na po sa pagpapile ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito? Dito kay masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. During the past administration, noon si President Duterte na laging ganyan, puro patayan. Na pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun pa salita ni Presidente. During the past administration, binabite yun ng ating mga mamamayan. No? But then, time has changed. Dito guys, clearly no, hindi na rin kinatutuwa ng NBI na parang ginagawa silang utos-utusan ng mga congressman. You know what is surprising here? Para sa akin you should know better, lalo na lawmakers kayo. Yung mga sinasabi nyo ba, yung sinasabi ba niya, pasok ba? Actually, nag-file nga si nag-file si General Torre, no? Ng complaint against PRRD. Now, ang question, what is your legal, what is your locus standi? Lagi ko sinasabi sa inyo, pag nag-file kayo ng kaso, especially kung personal, anong locus standi mo? Unang-una sa lahat, hindi naman ikaw, 'di ba? Hindi naman ikaw ang pinapatungkulan. Breaking news yun Pakita ko sa inyo. Asan na yun? Ito, pakita ko sa inyo. Sabi ng inquirer just in, PNP-CIDG Chief Nicolas Torre III has filed a complaint for inciting sedition and unlawful utterance.
against former Duterte over his killed senator remarks. I'm filing this as a citizen and you know I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this, Torre said. Maliit lang naman, maliit lang tingin yan eh, pero it's being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyayari na yan, di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga adik nangyayari nga eh. The complaint was filed with the Department of Justice and will undergo further evaluation by the National Prosecution Office. Ngayon, kung titingnan natin itong sinabi rito ni Torre na baka gayahin daw. Meron bang DDS or Duterte supporter na pumatay ng adik? Yung typical lang na mamamayan. Meron ba? Meron ba tayo nabalitaan? Ako wala eh. Wala pa ako naririnig. Okay? Ngayon, yung sasabihin niya, I'm filing this as a citizen and you know I'm a policeman. I am a citizen. Ano ba sinabi ni ano? Balikan natin yung statement ni NBI Director Jaime Santiago. Ultimo nga yung mga congressman, sinabihan niya na. Ang pwede lang makapag-file niyan ay kung sino yung pwedeng mag-indihado, which is, sino? Sino pwede makapag-file? Senador. That is something that I agree with him. Okay? Any senator, sitting senator, no? They can file a case, no? A complaint against PRRD. Pero kailangan nilang i-prove na sila yon. Kasi walang pinangalanan si PRRD eh. So ano ang legal standing dito ni Torre? Ano kung citizen ka? Ano kung policeman ka? Ikaw ba ang sinabihan? Senador ka ba? Yun lang naman yung kailangan natin maintindihan dyan. Ano ang legal standing mo? Ang dami-dami kung ikaw bilang policeman, ano? I remember, kung manonood lang tayo mga typical news, ano sinasabi doon? Bakit hindi nakukulong to kung paulit-ulit na nagkakaso? Kasi yung mga biktima, hindi nagpa-file ng kaso laban dito sa mga tao. Kung pwede naman pala kayo mag-file dyan sa mga robbery na yan, sa snatching, sa homicide, diba? Sa nakawan, sa kalsada. Di malinis na dapat yung kalsada kasi kayo nakakahuli. Ang problema, kayo lang nakahuli pero hindi kayo yung biktima ng mga snatcher na to, ng robbery na to, ng theft na to. If we're going to follow the logic of General Torre, kung pwede naman pala yan, di ba? Ibig sabihin, kaya niyong linisin ang kalsada. Kahit walang complainant, basta nahuli niyo. Ilang beses na ba tayo nakakita ng news? Ano sinasabi ng mga pulis? Hindi po namin masampahan ng kaso kasi ayaw ituloy ng ano eh. Pag may mga nahuhuling mga snatcher or magnanakaw, di ba pinapatawag nila kung sino complainant? Kung sinasabi rito ni General Torre, pwede naman pala siya maging complainant kahit hindi naman siya yung involved dyan, hindi naman siya yung tatamaan. Di sana ngayon, malinis lang kalsada, di ba? Tama ba? Tama ba yung logic natin? Kung may maling nagawa si PRRD, by all means, kasuhan nyo. It's just that you need to prove that na may mali siya sa sinabi niya. Na he's legally liable to his statement, di ba? Hindi naman natin naanin yun. But the question is, why are you making statements that insinuate na merong maling ginawa yung tao? And then you'll be filing cases against them. And we expect more from someone who's a law enforcer, like dito si General Torre. Yung kaso na sinampa, hindi naman siya involved yun. Yung kaso na sinampa kay VP Sara, dinismiss lang.
Lahat ng kasong isinasampa laban kay VP Sara, dinidismiss na. So, paano magkakaroon ng kampiyansa ang mga tao, magaya natin, sa mga pinagagawa nila? Alam nyo ba? Yun kagad yung pwede natin maging tanong eh. Alam nyo ba trabaho ninyo? Alam nyo ba yung elements ng crime before kayo nagpo-file ng mga bogus na kaso? Ang sabi ng mga netizen, you've been wasting time and effort, pati resources ng courts. Resources ng Office of the Prosecutor. Sige nga. Sige nga. Motion detected at the kitchen. Sa tingin nyo, o kayo na guys, tatanungin ko, at sa tingin nyo magpo-prosper tong kaso na to? Coming from the statement of the NBI Director Jaime Santiago? Mababasura na naman to eh. Pagtatawa na naman kayo ni Digong. At the same time, pababa na ng pababa ang paniniwala sa inyo ng mga tao. Lalo na sa General Torre. CIDG, ano ka pa naman? Hepe ka pa naman ng CIDG. Motion detected at the kitchen.